Yan. Praise the Lord. Glory to God. Shout hallelujah! Okay. Hallelujah. Let's pray. Close your eyes to avoid disturbance. Pati yung mga nasa online, tumayo po. Okay? Praise God. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Kami ay mag-aaral ng iyong salita. Ang salita mo, Panginoon, ang siya naming kalakasan. Ang salita mo, Panginoon, ang siya naming gabay, O God. Ang salita mo, Panginoon, ang siya naming pag-asa. Dahil kung ano ang sinabi mo, ito'y mangyayari. Dahil ikaw, Panginoon, ay banal na Diyos. Lord, ikaw ay banal at Lord, kung anong sinabi mo, gagawin mo. The moment, Lord God, natutunan naming manghawakan sa iyong pangako, kami magtatagumpay. Let that wisdom and understanding, Lord, dumaloy sa bawat isa na makikinig. Andito sa face-to-face at nasa online, Lord, upang sa ganon lumago ang bawat isa, matutong manghawakan, matuto, Panginoon, hallelujah, na ang salita mo ang siya naming gabay, Lord. Anoint us, O Lord God, more of you and less of us, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you for your anointing. Thank you, Lord. And we claim thy victory ngayong hapong ito in Jesus' name. Amen. Okay po, makakaupo po ang bawat isa. Yan, praise God. All of us, definitely, tayong lahat ay gusto nating maging matagumpay. Tama po ba? Tama ba yon? Sino rito yung gustong maging matagumpay? Nagsabi ng amen. Yung mga nasa online, mag-comment ng amen. Definitely, tayong lahat gusto nating maging victorious. Praise God. Ang tema nga natin this year is Victorious Committed Disciples. Kaya nga magkakadikit po yon. Yung victory, makakamtan mo the moment na natuto kang mag-commit. Praise God. At ang mga committed, yan yung mga disipulo. Ang mga disipulo ay eto yung mga, meron talagang matibay na relasyon sa Panginoon. Praise God. Amen? Kasi follower to eh. Kung babasahin nyo ang Bible, ang disciple ay follower. Disciple ni Jesus, follower yan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, involve natin si Lord para tayo magtagumpay. Isang bagay, ang katagumpayan ay hindi lang yung pera. Bakit? Marami pong may pera pero hindi naman tagumpay. May kilala ba kayo na may pera pero hindi naman tagumpay? May pera kayong gano'n. Meron kayong kilalang gano'n? Kasi yung pera ay hindi yan magbibigay ng katagumpayan. Praise God. May mga pera nga nagpapakamatay. In short, hindi talaga tagumpayan. Kaya nga, ang totoong katagumpayan ay yung lahat. Andun ang contentment. Andun ang kapayapaan. Praise God. Hallelujah. Aanhin mo. Praise God. Ang lahat ng bagay na wala ka namang kagalakan at kapayapaan. Kaya yan ang mahalaga. Meron kang Diyos na pagkakatiwalaan. Praise God. Yung inaakala mo, nakamtan mo. Ang isang bagay na gusto mong mangyari sa buhay, nakamtan mo nang wala sa Diyos. Kailanman hindi ka na magtitiwala sa Diyos. Dahil para sa'yo, kaya mo naman palang gawin yon nang wala ang Diyos. Pero tatandaan mo, hindi ka mag-i-exist sa mundong ibabaw na to na walang Diyos. Siya ang pinagsimulan ng lahat ng bagay. Kaya nga, learn to recognize God. Kailangan talagang i-recognize mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya sa oras na ito, ang ating pag-uusapan is about the importance of church gathering. When you say gathering, pagtitipon ito. Praise God. Pag oras na kilala mo ang Diyos, meron kang church din na dapat mahalin mo ang Diyos, mahalin mo rin yung church. Merong church na involved sa buhay mo. Praise God. Hello, amen? Sabi ko nga, a church is like a family, the goal is maturity. Praise God. Hebrews chapter 10, verse 23. Hebreo 10:23. ASND. Tagalog. Sabi na, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alilangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Uulitin ko. Ano yung first word na sinabi? Pakilakas. Yeah. Magpakatatag. Magpakatibay. Napakahalaga yan. Kung gusto mong maging matagumpay, kailangan mong magpakatatag. Praise God. Saan? Magpakatatag saan? Sa pag-asa. Praise God. Yung hope wag mawawala. Kasama sa plano ng Diyos. Yung magkaroon ka ng pag-asa. Kaya nga, very familiar to. Jeremiah 29:11. Ano yun? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to? Pero ano yung pangalawa? Plans to what?
Plans to prosper you. Pero yung pangalawa, ano yan? Plans to, ano yung sunod? To give you, praise God. Kaya isa sa plano ng Diyos, talagang bigyan ka ng pag-asa. At sabi dito sa Hebreo 10:23, ayan o, magpakatatag tayo. Saan? Sa pag-asa. Pag marunong kang umasa, anuman ang kalagayan mo, matatag ka. Anuman ang kalagayan mo, babangon at babangon ka. Amen. Praise God. Amen ba yon? Kaya sabi niya, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan. Bakit? Para mapagtagumpayan mo, matalo mo ang pag-aalinlangan, ay tatandaan mo itong huling sentence. Bakit hindi ka mag-aalinlangan? Dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Bakit hindi ka mag-aalinlangan? Ang Diyos natin ay tapat. Praise God. Amen? Praise God. Hallelujah. Tapat ang Diyos. Ako po ay 41 years nang nakakilala sa Panginoon. 1982 ko siya nakilala. Kaya nga 41 years. Mas mahaba na yung buhay ko, nakilala ko siya kesa sa hindi. Nakakilala ko at the age of 20. Newly grad ako sa college doon. Praise the Lord. Hallelujah. Isinuko ko yung dati kong ambition. Sinunod ko yung vision ng Diyos sa buhay ko. At kailanman ay hindi ko pinagsisihan. Praise God. Ito'y hamon. Kung hindi kayo mahamon, bahala kayo sa buhay nyo. Pero hamon sa bawat isa, na the moment na nagsuko ka ng buhay, willing ka i-surrender lahat ng bagay, kailanman hindi ka mapapahamak at hindi ka mabibigo. Praise the Lord. Amen? Bakit? Masasabi ko, ang Diyos na ito, tapat. Ang tao, hindi. Ang tao magaling mangako, pero hindi yan tutuparin. Ang tao, pagdating sa pagpaplano, kasama mo. Pero ano yon? Pagdating ng kailangan mo, iiwan ka. Pero ang Diyos, kailanman, hindi ka iiwan. Ni pababayaan man. He will never leave you nor forsake you. Amen? Verse 24, at sabi doon, at sikapin natin ng mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Kaya meron akong 3 rito na kung saan sabi ko nga bilang paalala. Number 1 na paalala ay pakibasa. Lakas. Yan. Uulitin ko. Sinabi ko kanina, magpakatatag. Pag dito, wala kang katatagan sa mundong ibabaw na to. Delikado. Bakit? Kasi, definitely, lahat dito ay merong mararanasang pagsubok, problema sa buhay. Lahat yan. Mayaman o mahirap, merong problemang dadaanan. Matalino o hindi, may problemang dadaanan. Matanda o bata, may problemang dadaanan. May asawa o wala, may problemang dadaanan. Praise God. Hello, amen? May problemang dadaanan. Kaya nga karapat dapat lamang na sinasabi ng Panginoon, magpakatatag ka. Hallelujah. Praise God. Kailangan mong matibay, maging magpakatatag. Kailangan mo na kung saan harapin yung dapat harapin. God. Hallelujah. Tingnan niyo po, si Joshua, he was instructed to be strong in order to conquer the promised land. Kaya kailangan sinasabihan si Joshua, be strong and courageous. Kung isasama ko yun sa Tagalog, magpakatatag ka, Joshua. Sino si Joshua? Siya yung pumalit kay Moses na maging leader ng Israel. Bakit? Siya yung papunta sa leader, papunta sa promised land. Merong pangako ang Diyos sa atin. Hindi lang sa Israel, sa mga Israelita, maging sa bawat isa. Kaya nga kung kikilalanin mo siya, dapat lumalim ang pagkakilala mo sa Kanya. Or else, hindi mo mararating ang promised land ng Panginoon. Tatandaan niyo yan. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kaya nga, si Joshua ay binigyan ng instruction, be strong and courageous. In short, sinasabi sa kanya, Joshua, be strong. Joshua, magpakatatag ka. Bakit? Ikaw ang maglilid, mangunguna, papunta sa lupang pangako. Na ilabas ng Diyos ang mga Israelites sa Egypt. Ang leader si Moses. Pero pagdating sa promised land, ang leader si Joshua. Praise the Lord. At sinasabi, we are the Joshua generation on the way to the promised land. The moment na oras na nagpakatatag ka sa Panginoon. Amen ba? Amen.
Praise God. Kaya mahalaga ang katatagan. Mahalaga na kung saan matibay ka na anuman ang dinadaanan mo ay magpapatuloy ka. Magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. No matter what, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Kaya sasamba ka, ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ang katatagan, para mangyari yan, meron kang panghahawakan. Ano ang panghahawakan mo? Ang kanyang salita. Kaya nga sabi ko, ang totoong nakakilala sa Diyos ay ano? Hallelujah. Marunong sumamba, marunong magbasa ng salita ng Diyos, marunong umaten ng linggo. Kung talagang nakilala mo ang Panginoon, kung talagang minahal mo ang Panginoon, kung talagang naranasan mo ang kaligtasan. Mahalaga na ang bawat isa ay maranasan ng kaligtasan. Bakit? Sa ayaw at sa gusto mo, sa maniwala ka at sa hindi. Hallelujah. Ang tanging Panginoong Hesus lamang ang tanging kaligtasan. At nakikita na, ang daming nakaamba. Ewan ko, nakikita nyo lang, definitely. Nakikita nyo ang mga nangyayari sa iba't ibang lugar, hindi lang sa bansa natin. Maging dito sa bansa natin, nagsishare nga kami ni Brother Richard. Maraming hindi, lalo na sa sa stream media, maraming hindi nababalita. Maraming mga bagay na kung saan, ayan. Nakita nyo, yung mga dilubyo sa iba't ibang bansa, nakita nyo na ba na kung saan yung motor, single na motor, hinahangin, dinadala? Yung ipo-ipo, yung mga bagay, yung bagyo, nakaranas, mismo lang, recently, ang Hong Kong nakaranas ng matinding baha. Ang China nakaranas ng ganito. Ayan, kung titingnan mo, nakakatakot. Kaya nga dapat, para mapagtagumpayan mo yung takot na yan, may Panginoon ka na magbibigay ng lakas ng loob sa'yo. May Panginoon ka na magbibigay ng pag-asa sa'yo. Kaya ang utak ng tao dapat ay hindi, ang laman ng utak, isip ng tao dapat, hindi lang puro pera. Kasi wala kang magiging, kapayapaan kung puro pera lang ang laman ng isip ng tao. Yun ang kailangan ko. Yun may babayaran ko. Teka muna. Mas maganda, makilala mo muna yung source ng lahat ng bagay na magbibigay sa'yo. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang pera, hindi makakapagbigay ng Diyos. Pero ang Diyos na ito, pag pinagkatiwala mo siya, kaya kanyang bigyan ng pera. Yung ginawa niya sa mga Israelites, biruin mo sa pagkain, yung manay, bumabagsak na lang . Praise the Lord. Ganyan makapangyarihan ang Diyos natin. Kaya nga, sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Una, bakit? Hindi lang problema, may mga tukso sa buhay. Hindi lang problema, may mga tukso sa buhay. Praise God. Bakit? Hindi lang problema. Mga hinaharap na kung saan. Minsan, okay ang financial mo, pero yung emosyon mo, hindi. Minsan, okay ang financial mo, okay ang emosyon mo, pero ang physical mo, hindi. Hello, amen? Yung iba, maraming pera, pero hindi makakain. Bakit? May sakit . Huwag mong antayin na nandun ka na sa ganong kalagayan bago mo makilala ang Panginoon at pagkatiwalaan. Yun ang nakakatakot sa lahat. Pangalawa, huwag, pakibasa rin uli. Kanina, ano yung una? Ano yung pangalawa? Sabi mo yan sa katabi mo. Lakas. Praise God. Kalaban yan, yung pag-aalinlangan, kasi walang pagtitiwala sa Diyos niyan. Tandaan nyo, lagi ko sinasabi ito nung mga nakaraan, yung order of creation. Alam nyo, sa order of creation, 6 days niyang kinreate ang mundo . Etong mundong ito, wala yan dati. Pero ang Diyos nandun na. Praise God. Kinreate niya ang heaven and earth. Pero, dati wala yan. Kinreate niya yan. Ika-6 niyang i-create tao. Kaya sa order of creation, uulit-ulitin ko ito, ang inuna ng Diyos ay lahat ng kailangan ng tao. Hindi mo na inunang magkaroon ng tao bago hangin. Isipin mo na lang, kung tao muna bago hangin, ano kaya ang mangyayari? Isipin mo na lang,
Kung tao muna, wala pang lupa. Ano mangyayari? Isip-isipin mo na lang. Kaya sa order of creation, lahat ng kailangan ng tao, andyan na. Kaya anumang problema ay merong kasagutan. May kausap ako kagabing pastor na nagsisharean kami. Kasi hindi pa ako makatulog. Sabi niyo, bakit? Birthday nung katapat ng bahay namin. May konsihal pa. Nako po. Naririnig ko, papikit na ako ng ganun. Nagkakantahan, di ako makatulog. Buti, sabi, sir, usap tayo, pastor. Yung midnight kong kausap lagi. Sabi ko, sige, naghatang. Sabi niya, sir, kasi ganito, ganyan. Sir, kasi tulungan natin siya. Sir, kasi ganito. Sabi ko, sir, tulungan natin talaga. Pero focus tayo. Sa pagtulong, focus ka saan? Sa solusyon, huwag sa problema. Sabi ko, pakisabi, anong problema ang walang solusyon? Praise God. Lahat ng problema may solusyon. Sabi mo yan, tapikin mo yung katabi mo. Lahat ng problema may solusyon. Kaya makinig ka, kamo. Makinig. Huwag sa cellphone, kundi makinig. Yeah. Praise God. Hello, amen? Praise God. Kasi sabi ko, kung hindi ka focus sa solution, walang mangyayari sa problema. Sisirain at kukunin lahat ng oras at lakas mo. Pag oras na saan? Ang focus ay saan? Sa problema. Dapat ang focus ay sa praise God. Amen? Kaya makinig mabuti. Praise God. At pag oras na nakapokus ka sa solusyon, ay dapat paniwalaan mo ang Diyos na ito. Ulitin ko, ang Diyos na sinasamba natin ay buhay. Ang Diyos na sinasamba natin, hindi nakikita, pero nadarama. Amen ba? Meron. Hindi lahat ng bagay para paniwalaan mo, nakikita mo. May mga bagay-bagay na hindi mo nakikita, pero pinaniniwalaan mo. Parang di yata, alam niyo ba ang ibig ko sabihin? Nakikinig. Sige, ano yung mga bagay na pinaniniwalaan mo kahit hindi mo nakikita? Hangin. Naniniwala ka bang may hangin? Tingnan mo nga yung katabi mo, di ba mahangin yan? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen ba yun? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, ang hangin hindi mo nakikita pero pinaniniwalaan mo. Praise God. Ano pa? Sa dagat, naniniwala ka bang maalat? Praise God. Maraming mga bagay na kung saan hindi mo nakikita pero pinaniniwala. Ang Diyos na ito, hindi nakikita pero nararamdaman. Multo nga nararamdaman, Diyos pa kaya. Yung jowa mo, wala siya pero nararamdaman mo. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Malayo siya pero nakikita mo. Nakapikit ka pero nakikita mo. Bakit? Nakulam ka na niya Tatanggalin para magtagumpay sa buhay ay alin? Pag-aalinlangan. Walang mangyayari sa buhay pag ang mangingibabaw ay pagdududa at pag-aalinlangan. Walang mangyayari sa buhay yan. Praise the Lord. Hello, amen? Yan. Kaya dapat huwag mag-alinlangan. Bakit? Sabi ng Santiago 1:6. Itong mga nauna puro Tagalog, sinadya ko talaga. Santiago 1:6. Anong sabi rito? Subalit, ang humihingi ay dapat Andiyan ba kayo? Buhay ba kayo? At sundan niyo ako. Nakikita niyo ba yon? Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala. Kaya nga, pag hihingi ka, dapat naman magtiwala ka. Amen. Ang bata, pag oras na pinangakuan mo, naniniwala yan. Subukan mong pangakuan si Thea. Sabi, panghahawakan ba niya yon, Mildred, yung sinabi mo, panghawak? Tapos, Thea, I will buy you an ice cream. Ano yun? Praise God. Naniniwala yun. Wala. Pagkasabi ng nanay niya, I will buy you an ice cream,
Kasasabi pa lang, nakita na ni Thea yung alin? Ice cream. Wala pa ha. Kundi sabi niya, kumbaga no, pasalubungan kita. Hindi pa siya umaalis, pero nakita ni Thea yung ice cream. Ganyan ang bata. Kaya nga inihalin tulad sa Biblia na maging tulad kayo ng bata. Pero hindi isip bata. Ang sinasabi doon ay yung kung paano magtiwala ang bata. Ini-example ko to noon pa. Yung aking anak, nung maliit pa siya. Ngayon, lumaki na siya. Praise God. Ano yun? Nang bata yan, pag oras na dinala namin sa mall, ay at medyo nakawala minsan, gagawin ko yun, medyo nakawala. Pero nakikita ko pa siya, pero hindi niya ako nakikita. Ano yun? Pag oras na yan, iiyak yan eh. Okay, sisigaw, Daddy! Alam ko kagad, boses niya. Although na nakatingin ako sa kanya. At ginagawa ko yan noon, inilalagay ko sa medyo mataas na lugar. At pagkatapos, iupo ko dyan, igaganyan ko yan, tapos patatalunin ko. Ginagawa ko talaga yan, sasadyain ko talaga, ilalagay ko dyan, tapos talon, iiyak. Pero sabi ko, talon, tatalon yan. Bakit? Ako ang sasalo eh. May tiwala siya na pag tumalon siya, hindi ko pababayaan. Bakit? Tatay niya ako eh. Ganun dapat ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Walang bata na pag inilagay mo doon, talon, kung hindi mo ko saluhin. Walang ganun. Maniniwala siya, nasasaluhin siya, may tiwala siya. Alam niyo ba kung ganyan tayo? Hindi tayo mawawalan ng pag-asa, tayo magtatagumpay. Hello, amen? Kaya nga paalala to eh. Simpleng paalala, pero pag gagawin mo, magtatagumpay ka. Praise the Lord. Amen ba yun? Kaya sabi niya, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. At anong nakalagay? Huwag? Pakisigaw, huwag? Yun. Bakit? Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. In short, ang nag-aalinlangan, walang direksyon sa buhay. In short, hindi magtatagumpay. Pag oras na pag-aalinlangan, wala kang direksyon, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya na paalala, ano yung unang paalala? Praise God. Ano yung pangalawang paalala? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ba yun? Amen. Praise God. Kasi pag nag-aalinlangan ka, talo ka. Talo ka. Praise God. Paano mo panghahawakan yung dapat Peter? Sino? Si Peter. Nung nasa gitna sila ng karagatan, pinauna sila ni Jesus para tumawid, pumunta sa ikabilang ibayo. Inabot sila. Si Jesus pumunta sa bundok na nalangin. Inabot sila ng unos sa kalagitnaan. At natakot ito. Tatandaan nyo ulit-ulitin ko to. Sa alagad ni Jesus, 12 yun. 7 doon, mangingisda. Pag sinabi mong mangingisda, sanay yan sa karagatan. Sanay yan sa karagatan. Sumasabay yan. Saan? Sa pating, sa paglangoy. Sanay yan sa karagatan. Yung pastor natin sa Mindoro, ay mangingisda yan. Si Boyet, sanay yun sa dagat. Kayang makipagkarera nun sa pating. In short, kahit na maalon yan, hindi takot sa dagat. Pero nung inabot etong 12 alagad sa kalagitnaan ng malakas na alon, ay anong nangyari? Sabi ng Bible, natakot sila. Sila ay nangatakot. At nung sila'y natakot, biglang lumitaw ang Panginoon sa kanila. At nung siya'y lumitaw, ang sabi nung iba, puro lalaki to, multo! Ang sabi niya, multo! Pero ano sabi ni Jesus? Kasi sabi nila, it's a ghost! Mas maganda sa English, it's a ghost! Pero ano sabi ni Jesus? Don't be afraid, it is I. Don't be discouraged. Pagkarinig ni Peter ng ganon, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. Sinong matapang na mayroong ganong kasagutan pagdating ng mayroong mga pagkakataon na natatakot ka? Praise God. Lord,
Sabihin mo lang, manghahawakan ako. Lord, panghahawakan ko ang sinabi mo. Kasi sabi ni Jesus sa kanya, if it is you, sabi ni Peter, tell me to come to you in the water. Si Peter biglang tumayo sa bangka. Sabi niya, kasi sabi ni Jesus, come, halika! Tumayo siya sa bangka, lumabas ng bangka. Nakalakad ba sa ibabaw ng tubig? Yes! Kailan lang siya lumubog? Nung nakaramdam siya ng takot. Ang takot at pag-aalinlangan sa Diyos ay ilulubog ka sa buhay. Kahit anumang mga sitwasyon sa buhay. Huwag matakot, huwag mag-aalinlangan, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Kahit na sabi mo, naku, hindi na malukso ng kabayo ang utang ko, huwag matakot, huwag mag-aalinlangan, magtiwala ka sa Panginoon. Praise the Lord. Amen? Glory to the living God. Hallelujah. Oh, glory to you, Lord. Hallelujah. Kaya, yun, huwag matakot, huwag mag-alinlangan. Ano yung una? Huwag ay magpakatatag. Pangalawa, at ang pangatlo, ay, ito, ang pangatlo. Pakibasa. Ang pangatlo ay sikaping. Oh, ang pangatlo ay ano? Sikaping pakibasa. Pag ikaw matibay, matatag, pag ikaw hindi nag-aalinlangan, pwede ba? Apektuhan mo rin yung iba. Andyan ba kayo? Alam mo, pag nakaranas ka ng mga, yung napagtagumpayan mo yung problema sa buhay, halimbawa na lang, gumaling ka sa isang karamdaman, tatahimik ka na lang ba? Lalo na, alam mo, may mga kakilala ka na may mga ganong problema, may ganong sakit. Patahimik ka na lang ba? Sasabihin mo na lang na, may sakit ka pala, ganyan. Sige, tiisin mo na lang. Samantalang dinaanan mo yon. O magkakaroon ka ng concern sa kanya, sasabihan mo rin siya, alam mo, ganyan dati ang sakit ko, pero gumaling ako. Encourage mo rin siya. Bakit? Para mapagtagumpayan din niya yung dinadaanan niya, na nadaanan mo. Kaya mo ba yon na i-share sa iba yung mga katagumpayan mo? Kaya mahalaga, pag totoo na nakamtan mo na ang alin, nakamtan mo na ang katagumpayan, nakamtan mo na ang kaligtasan, nakamtan mo na ang buhay na walang hanggan, pwede ba? Huwag mong ipagdamot, i-share mo rin sa iba. Narinig niyo ba ako? Yun nga lang nakainan mong restaurant na masarap eh. Hindi ka tatahimik eh. Isishare at isishare mo eh. Magpakatotoo kayo. Di ba? Pag may natikman kang masarap, isishare mo ba? Uy, may nakainan ako. Doon mura na, marumi pa. Isishare at isishare mo eh. Di ba ikinukwento ko sa lahat ng lugar na pinupuntahan ko, alam ko, natatandaan kong balikan yon. Bakit? Kumukuha ko ng landmark. Kaya alam kong balikan. Ano yung landmark ko? Wala pang Waze dati. Ano ang landmark ko? Kainan. Isa sa ulo ko, numero 1, yung kainan. Bakit? Hindi mo makakalimutan eh. Kasi pag natikman mo yung masarap, hindi mo makakalimutan yan. Babalik-balikan mo yan. Tama ba ako? Praise God. Hallelujah. Sa mga taga Cavite, bandang Cavite, ang medyo mahirap puntahan dyan, sa bandang Bacoor, sa may Talaba. Ano yun? Yung masarap na halo-halo. Ano ang pangalan? Digman. Tikman ang digman ng maranasan. Looban yun Alam ko sa Talaba yun eh. Looban yun. Sa loob yan. Medyo mahirap nga ang paradahan dyan eh. Pero dinadayo. Yung digman. Praise God. Meron dyan na nalaman ko naman kay Leia yun. Yung bibingka. Yung doon sa may Talaba rin, sa kanto rin. Ewan ko kung hanggang ngayon meron pa. Andun pa. Wala na doon? Masarap din yun Yung bibingkang latik yun. Bibingkang latik, yung merong latik yun, di ba? Yung merong masarap din yun. Sa may kanto yun. Sa may kanto yun. Kaya nga, yung baga, gagawin mo landmark. Bakit? Kaya mong balikan eh. Alam mo, praise God. Yung mga natitikman mo, nararanasan mo, tandaan mo. Bakit? Para hindi lang ang makinabang, pati iba, makinabang din para sa'yo. Amen? Ayaw mo ba yung maging daluyan ka ng pagpapala sa iba? Kung natikman mo ang kaligtasan, huwag mong sarilinin. Meron kang responsibilidad. Kung totoo
na natikman mo, kung totoo na naranasan mo, hindi mo ikakahiya si Lord. Kung totoo. Pero kung hindi pa, panahon na magpakatotoo ka. Maranasan mo talaga ang buhay na walang hanggan. Bakit? Ni isa rito sa atin, hindi natin alam kung kailan tayo papanaw sa mundong ibabaw na to. Ewan ko, kung ikaw na alam mo, hawak mo ba ang buhay mo? Hindi mo alam. Oh. Tingnan mo. Hindi naman ako makasalanan. Hindi, mabait naman ako. Hindi mo alam. Nabalitaan nyo ba? Yung isa na kung saan sa TV, na yung isa ay pahinante yun, masipag, mabait yun. Ano yun? Nasira yung kanyang sinasakyan, pahinante siya close ban yun. Nasaan? Nasa expressway siya, nasa skyway. Oh, meron na rin tumulong doon, huminto sila, hihilain ng motor, nung mobile. Sinong nakabalita noon? Taas ang kamay. Kami lang? Kami lang pala nabalitaan mo, Brother Richard? Oh, pambihira yan. Na kung saan, hihilain lang ng motor yun, yung close ban na yun. Hilain lang. Tapos yung pahinante, itutulak. Biruin mo, nung itutulak yun, FB pala yun, FB. Nung itutulak yun, hihilain ng motor, itutulak na sa skyway yan, biglang binangga ng close ban. Abang ganyan, makikita nyo. Ando sa skyway, sa gilid naman, itutulak nung penante. Binangga ng close ban. Ando nung pagkaganyan, nagpreno, ang dinig mo pero binangga. Patay. Patay. Makikita mo yun, pag oras ng sa balita, mapapalingon ka talaga. Mahirap tingnan na yung ganyan. Nakasubok na ako noon ng gano'n. Hindi ako yung nagsagasaan, kundi nakakita. Diyan sa may Kamatsili noon. Nagko-commute lang ako noon. Wala pang sasakyan. Pasakay. Nagsakay. Merong isang mama pasakay. Nako, may jeep. Alam mo ng jeep, may unahan sa pasahero. Nabangga niya yung paakyat. Buhay naman, pero yung paa. Kita, ang hirap makalimutan nun, yung mga ganon. Hindi natin hawak ang buhay natin. Habang may pagkakataon at habang meron ka pang lakas, ikaw ay matuto na magsuko ng buhay sa Panginoon. Dahil kahit bata ka, malakas ka, hindi mo alam ang araw ng bukas. Hindi kita tinatakot. Ginugulat lang kita. Ito yung panahon na matutunan mo na magkaroon ng Panginoon at tagapagligtas. Amen? At kung naranasan mo ito, ang totoong nakaranas nito, hindi niya ipagdadamot. Ito ay kanyang isishare sa iba. Amen ba? Amen. Buhay pa ba kayo? Amen. Palakpakan mo nga si Lord. Verse 24, Hebrew 10:24. Ano sabi niya? Sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Alam, paggawa ng kabutihan, i-share mo yung naranasan mo sa Panginoon. Kabutihan yun. Pagmamahal yun. Kaya nga, hikayatin mo sila. Sikapin mong manghikayat. Bakit? Pagdating mo, pagharap mo sa Panginoon, sa takdang panahon, ang itatanong niya, sino ang nadala mo? Kung nakilala mo ko, sino ang nadala mo? Sino ang masasabi mo na nadala mo sa Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Kapatid, responsibilidad yan. Kaya nga sabi ko, ang totoo at hinahanap ng Panginoon na paglilingkod ngayon ay yung nakapagdala ka ng kaluluwa na dati ang buhay ganito, pero suddenly biglang nabago. Kaya nga, responsibilidad ng bawat mananampalataya, ang alin, ihasik ang kanyang salita. I-share, ibahagi ang salita ng Panginoon. Hello, amen? Amen. Kaya nga, praise the Lord. Kaya ako sa pag-share ko ng salita ng Diyos, kahit saan yan, ako ay pumupunta sa ibang lugar, hindi para kumita. Sinasabi ko rin yan sa lahat ng pinupuntahan. At may sacrifice. Meron kasi talaga sa paglilingkod, may sakripisyo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya pag inimbitan ako, ano po ang responsibilidad namin sa inyo? Sabi ko gano'n. Pag alimbawa, malayong lugar, sabi ko tutulugan lang. Ano po ang gusto niyong pagkain? Sabi ko gulay lang at saka isda. Sabi ko, huwag niyo na akong handaan ng seafoods at saka karne. Praise God. Kasi triple citizen na ako.
Simple lang. Hindi ako mapili. Ang gusto ko lang, ang kagalakan ko lang, mapaglingkuran siya, ma-share ang kanyang salita. Hello, amen? At because of that, pero mo nakakaranas ng iba't ibang lugar. Purihin ang Panginoon. Amen? Kaya ano yung una? Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo? Praise the Lord. Ang tanong, paano ito mangyayari? Paano ito mangyayari? Anong matututunan mo doon? Ito, Hebrews chapter 10, verse 25. Ito yung teksto natin, pinaka-teksto. Ano yun? Hebrews 10:25, New Living Translation. Anong sabi nun? And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another. Why? Especially now that the day of His return is drawing near. Anong sabi? Let us not neglect. Huwag daw pababayaan. Huwag daw isa-isang tabi. Huwag daw kalilimutan. Alin, yung meeting together. Kaya nga church gathering ang topic natin eh. As some people do. Ginagawa daw ng iba yan. Oh, ginagawa ng iba yan. Bakit? May mga kilala kayo? Oo. Kaya nga, now you see, now you don't. Ginagawa ng iba. As some people do. Na ano, ang linggo kinakalimutan. Kapatid, mahalaga yan. Kasi iniutos niya yan. Encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Ano yun? Yung oras daw o yung araw ng kanyang pagbabalik ay palapit na. Ang Biblia nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo muli siyang babalik. At dalawang phase ang pagbabalik ng Panginoon. Dalawa. Ano yun? Yung una ay ano? Hindi siya bababa dito sa lupa. Asa alapaap lang. Ang tawag doon, rapture. Ang rapture, halimbawa ngayon, nagpipreach ako, biglang yung totoong naniniwala, biglang yung totoong nanampalataya, yung totoong niligtas ng Panginoon, biglang mawawala yan. Ang makikita nila lang damit. Praise God. At kung hindi, may maiiwan. Kaya nga ayusin mo. Sabi ko nga sa inyo, pag ako na-rapture na, pwede nyo nang inyo yung sasakyan mo. Pwede na. Totohanin mo ang pananampalataya. Bakit? May totoong rapture. First phase yun ng kanyang pagbabalik. Ang second phase ng kanyang pagbabalik, talagang dito maghahari siya for 1,000 years. Maghahari talaga siya rito, ang Panginoong Jesus. Yung first phase, palapit na ng palapit. Bakit? Ang mga signs, andyan na eh. Wars, rumors of wars, calamities. Tingnan niyo mga kalamidad ngayon, mga wars and rumors of wars, matindi ha. Matindi ha. Rumors of wars. Kaya nga, halos lahat ng bansa ngayon, ang pinakamalaki, isa sa pinakamalaki na budget ng mga bansa ngayon, ay ano, gamit pandigma. Gamit pandigma. Ngayon, tumataas na rin ang ating mga kagamitan dyan. Although na malayong-malayo pa tayo sa iba. Pero ngayon, ay ano, tumataas na rin. Nagiging high-tech na rin tayo. Praise God. Ngayon, dati-rati ang pag-asa. Sabi, may malakas na bagyo, pero ang init. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Nakakapag-forecast na sila ng 2 weeks. Walang bagyong darating, ganito, puro sa LPA lang, malayo, ganun, at hindi tatama sa atin, hindi tayo masyadong maapektuhan, although na may konting ulan. Nakakapag-forecast na sila ng ganyan. Dati hindi. Ang pag-asa. Dati, ang pag-asa, wala kang kapag-apag-asa. Pero ngayon, naging high-tech na. Iba na. Andyan na lahat, mga kapatid, yung first phase ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi yan biro. Why? Anytime. Pwedeng mangyari. Ayusin mo ang buhay mo. Hello, amen? Sabi niya, that day of His return is drawing near. Praise God. Kaya, do not neglect meeting together. Others do, but not you. Sabi mo yun sa katabi, do not neglect meeting together. Sabi mo yun sa katabi, do not neglect meeting together. At sabi mo sa kanya, others do, but not you. Praise God. Hallelujah. Hebrews chapter 10, verse 25 pa rin. Amplified. Anong sabi sa Amplified? Not forsaking our meeting together. At nakalagay doon, open and close, as believers for worship and instruction. Ano yun?
not forsaking. Huwag pababayaan yung meeting together as believer, bilang mananampalataya, sumasamba at merong instruction na natatanggap. As is the habit of some, but encouraging one another, and all the more, open and close, faithfully, as you see, the day of Christ's return, approaching. Praise God. Huli na yan. As Christ returns, approaching. Praise God. Okay, tingnan natin yan. Kaya, meeting together involves worshiping. Kaya pag nandito, alam mo, pag nandito ka, kaya nga agahan nyo, simulan nyo ang worship. Kasi pagsambayan, mahalaga yan sa Diyos eh. Ang worship kasi, doon mo nararamdaman ang kanyang presensya. Kung nakokornihan ka pa sa pagsamba, nagpapatunay lang yan. Di bale, kasi baguhan ka pa lang. Pero lahat ng nagmahal, lahat ng nakakilala sa Panginoon, hinahanap niya, naglolong siya sa pagsamba sa Panginoon. Ang totoong nakakilala sa Panginoon, pati musika nababago. Sa totoo lang. Alangan namang kilala mo na si Lord, ano pa ang musika mo? Santong kabayo, banal na aso. Nako po. Ang dami pong demonic na mga musika po ngayon. Dami pong demonic na musika ngayon. Matindi. Kaya nga, kung oras na, magbibigay ng ano yan. Kaya, pati musika mo mababago. Ang pagpunta mo sa church ay kasama ang pagsamba. Ano pa? Instruction. Ano yung instruction? Listening to the message. Kaya ngayon, may nagtuturo ako. Makinig ka. At hindi mo lang pakinggan. Matutunan mo. At ang totoong natuto ay i-a-apply mo. Ano mang naririnig mo, nanineglect mo, hindi mo pakikinabangan. Hindi. Pero ano mang narinig mo, na ginawa mo, makikita mo, may manifestation yan sa buhay mo. Ulitin ko yan. Magugulat ka na lang. Praise God. Darating, magugulat na lang kayo. Darating ang oras, may mga magpapatotoo dito, maging yung mga nasa abroad, na may magagandang manifestation sa buhay nila. Watch out. Makikita nyo yan. Darating ang time, may magpapatotoo rito, nasa abroad, nakakonect, makikita mo, may magandang nangyayari sa buhay nila. Bakit? Kasi tinutotoo Kasi yung naririnig, ginagawa ina-apply praise the Lord. Hallelujah. At anong nangyayari? Ibibless nila ang Panginoon. Ibinibless sila ng Panginoon. Bakit? Marunong sumunod Pag hindi marunong sumunod, hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos Kaya make sure na totohanin mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya, ulitin ko, yung verse 25 ng Hebrews chapter 10, Tagalog naman, this time. Anong sabi niya? Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Kaya nga sabi ko, sikaping manghikayat. Kaya nga, hallelujah. Humanap ka ng mga kakilala mo na dati nag-church, na ngayon tumigil. Lalo na kung kamag-anak mo, ikaw ang mismong, humikayat sa kanila. Hindi dahil pandagdag sa church, no, kundi dahil sa malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Gusto mo ba silang mapahamak? Praise God. Yung mga pasilip-silip sa online, naku po, manumbalik ka na. Magpahalaga. Pag Sunday, at tatanda mo yan, mahalaga yan. Gawin mo, mahalagang pagtitipon, umaten ka, face to face. At walang sumagot. Hello, amen? Kaya sabi, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. At sabi doon, sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. May problem sa ano? Ganon? Kanina pa? Naku po. Naku, sunod dyan, rapture na. Praise the Lord. Glory to God. Bakit kayo natatakot? Praise God. Paano dyan kung sunod dyan, rapture na?
Yan yung sinasabi ko eh. O, yung pag kumukonect, paano yun? Kung saan? Pag nawala, di wala na. Disconnect. Oh. Pero, ang advantage saan? Pag nasa face-to-face ka. Paano kung nag-rapture? Oh. Kasi hindi natin alam. Ang pagbabalik ng Panginoon, ang sabi ng Bible, ay parang dumarating yan, parang magnanakaw. Walang magnanakaw na nagpapaalam, oy, sa Miyerkules, nanakawan kita. Hindi mo alam. Kaya ayusin mo. Praise the Lord. Amen? Kaya sabi, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw din yun. Praise God. Hindi ko na masabi pati yung mga nasa online kasi putol na eh. Sabi niya, sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Bakit? Lalo na ngayong nalalapit na ang ano? Anong nalalapit na ano? Question yan sa Family Feud eh. Ano ang gagawin mo pag oras na alam mong huling araw mo to? Question yan eh. Kasi nanonood ako ng Family Feud eh. Bakit? Favorite ko si Ding Dong eh. Ano ang gagawin mo pag huling araw? Pinatanong mo yun sa Family Feud. Ano yung sagot ng iba? According to sa survey, sabi niya sa matutulog. Pero mo, last day na, ang gagawin pa, puro tulog. Ano sabi? Kakain. Alam niyo yung nakakagulat doon? Anong gagawin mo? Mag-iinom. Totoo to ayon sa survey Ayon sa survey, mag-iinom. Konti lang yung pero nakalagay doon, mag-church. Tingnan. Pambihira yan. Konti lang yun, yung mag-church. Bakit? Kasi mag-church siya sa huling araw na niya. Tindi, no? Ang tindi ng tao, no? Kitang-kita mo kung ano ang kalagayan ng mundo ngayon. Layo, eh. Sabi, ba't ako hindi ko nararamdaman si Lord? Ang isang bagay na hindi mo nararamdaman, ibig sabihin nun, malayo sa'yo. Dahil pag malapit ka, di po pwedeng di mo mararamdaman eh. Hello, amen? Kapatid, kung baliwala na sa'yo ang relasyon mo sa Panginoon, matakot ka na. Ako na nagsasabi sa'yo. Matakot ka na. Kung ang mga salita niya na naririnig mo, baliwala lang, matakot ka na. Hindi yan biro. Hello, amen? Kung ang bawat message na naririnig mo, walang talab sa'yo, uulitin ko. Mag-repent ka na, Panginoon, patawarin mo kung hindi kita naririnig. Lord, hindi kita naririnig. Lord, gusto kong maranasan ka. Panginoon, gusto ko po. Ayusin mo na buhay mo. Nakakatakot sa lahat yan. Hello, amen? Kaya tandaan, magpalakasan sa isa't isa dahil nalalapit na ang huling araw. Dito ko tatapusin. Lesson to learn. Lesson to learn. Praise God. Dalawa lang to. Number 1, lesson to learn. What we learn at church give us guidance on how to follow God, improve our spirituality, and live better lives. Yung natututunan sa church ay nagbibigay sa atin ng guidance. Paano mo siya sundan, paano mo siya sundin, paano mo siya pagkatiwalaan. Kaya nga itinuturo rito. Mag-improve yung spiritual life mo. Praise God. Meron kang other life. Kaya nga, ang buhay ng tao, hindi yung dito lang sa mundong ibabaw na ito. Hindi yung pag namatay ka, tapos na. No, it's not. Kaya ang sabi ng iba, namatay na yan, payapa na yan. Paano? Paano nakakasigurado? There is life after death. Alam mo bang may kaluluwa ka? Kung hindi ka naniniwala na may kaluluwa ka, yun ang nakakatakot. Ang tao ay composed ng 3. Ano yun? Spirit, soul, body. Ang katawan na ito ay sisidlan lang yan. Pag nawala na yung kaluluwa, ang katawan na ito, kahit sipa-sipain mo, hindi makakaramdam yan. Ang soul ay yung 5 senses. Hello, amen? Kaya nakakaramdam ka. Yun yung kaluluwa, yun yung soul. Yun, pang walang hanggan yun. At saka yung spirit. Yung spirit na to, babalik sa Diyos. Praise God. Kaya nga, pag oras na wala, hindi mo kilala ang Diyos, yun ang nagbibigay ng buhay. Itong espiritong ito eh. Pagpatay ang espiritu mo, tingnan mo, kahit kasalanan ang ginagawa mo, baliwala lang sa'yo. Ang katibayan nun,
patay ang spirit mo. Wala kang ano. Kaya nga, tingnan mo, kahit anong gawin sa'yo, kahit anong share mo, baliwala lang. Ano naririnig mo? Baliwala lang. Patay ang espiritu nun. Kapatid, pag ganon, ginagawan ng paraan yan. Sinusolusyonan yan. Nakakatakot yan. Pag ang nangingibabaw, pag ang nagdikta, pag nagdikta sa buhay mo ay yung kaluluwa mo, yung spirit mo, nako, gulo yun. Kapahamakan yun. Hello? Andiyan ba kayo? Dapat. Kaya sa church, ini-improve yung spiritualidad mo. Ano pa? So that you can live better lives. Hello? Amen? Amen? Kaya nga, isa sa papatayin mo ay yung pagiging solis mo, pagiging makasarili mo. Papatayin mo yan. Hello? Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, gusto mo patayin kita, kamo. Papatayin. Bakit? Kasama dun yung katigasan ng ulo. Kasama yun, yung katigasan ng ulo. Pero bakit matigas ang ulo mo? Problem o ba Wala nang katakot sa Panginoon eh. Tingnan mo ang mga tao ngayon, ang mga bata ngayon. Naku po, Diyos ko po. Alam mo, pag oras na patay sa kasalanan, alam niyo ba? Isa sa mahirap na ituro sa church. Bakit? Kukunti lang talaga ang atin. Ano yun? Yung katuwiran at kabanalan. Ituro mo yung, sige, kalayaan, you can do what you want. Ay, nako, ang daming atin. Bakit? Hindi ka tatamaan eh. Okay, yung freedom theology, nako, nakakatakot. Praise God. Pero katotohanan, kaya dapat kong ipangaral eh. Hello, amen? Sabi ko, kaya ang totoong kaibigan, hindi, kaya pag may kaibigan nagsabi sa'yo, kaibigan mo ba talaga? Oo. Kahit pumunta ako sa impyerno, sasamaan mo ko? Huwag kang sasagot ng oo. Huwag mo siya samahan sa impyerno. Paano kung pupunta ako sa impyerno, sasamahan mo ko? Hindi. Hindi mo ako kaibigan. Hindi. Ang totoong kaibigan, pag papunta siya sa impyerno, huwag mo siyang samahan. Sagipin mo siya. Praise the Lord. Amen? At minsan, alam niyo ba, yung sinasagip mo, yung pamatigas ang ulo. Yung tinutulungan mo, yung pamatigas ang ulo. Ano pa? Yung pang gusto niya ipilit. Hello? Amen? Kaya minsan, binibigyan mo siya ng agua de pataranta. Ano yun? You offend the mind in order to change the heart. Minsan masasaktan siya eh. Bira ka, kala ko kaibigan mo ako, ba't mo ko ginaganyan? Kasakit yung sinabi mo Pero pag alis mo, merong Holy Spirit na magko-convict sa kanya. Praise God. Sabihin mo nga sa katabi, yan ang dahilan kung bakit ka sinisyeran. Bulungan mo siya, yan ang dahilan. Yan ang dahilan bakit kita pinapaalalahanan. Praise God. Bago maging mahuli ang lahat. Praise the Lord. Yan ang dahilan bakit dapat tayong umabot. Praise God. Hello, amen? Yan ang dahilan. May pangarap tayo. Kung may pangarap ka sa buhay patungkol sa mga pinansyal na bagay, may pangarap ka dapat. Lalo mong paglaanan. Ang alin? Yung buhay na walang patid. Buhay na walang hanggan. Paglaanan mo yan, kapatid. Hello, amen? Number 2. Dito ako magtatapos. Number 2. Kayo ang magbasa. 1, 2, 3, go. Praise the Lord. Kaya nga, when you go to church on Sunday, what? You are not just attending you are joining Kaya nga naririnig yung lagi sa akin dito sa church, kahot na ito, pamilya tayo. Praise the Lord. Amen? Ang pamilya, walang konsentihan. Kaya nga pag mali, sinasabihan ka, bakit? Pamilya, pinapagalitan ka. Dapat nga padapain ka, sinturunin ka minsan. Alam niyo ba na ang pagtutuwid, ang pagdidisiplina ay kasama yan sa pagmamahal? Yan ang nawawala ngayon, disiplina sa pamilya. Bakit? Ngayon paluin mo ang anak mo, may kaso ka. Yun ang problema. Kaya tingnan mo ang bata ngayon. Tingnan mo ngayon ang buhay ng tao. Praise God. Darating ang time na kung saan, at sana wag muna. Na kung saan, pag magpipreach ka at nasaktan, pwede kang ireklamo. Darating ang time, lalo na yung soggy bill, praying, na huwag talagang masunod, na huwag talagang mangyari dito sa Pilipinas. Kasi demonic yun. Sa iba't ibang bansa, marami namang ngayon yung soggy bill.
Na pag nag-preach ka, pero naman darating na lang ang bakla, pag oras na dumating sa church, magpakasal sila, at hindi mo ikinasal, may kaso ka. At ang pinakamatindi nun, ang parusa, 500,000. Kaya ako nagpipreach pa ng ganito. Na praying na wag mangyari rito, na wag maaprubahan yan. Darating ang time na kung saan, tingnan nyo, sa mga nanonood, sa mga marites, di ba may sinuspindi ng MTRCB ngayon na noontime show? Ano yun? It's showtime. Bakit? Kasi kino-question yan ngayon. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin sila. Mukhang aabot ng Korte Suprema. Para sa kanila ay hindi daw masama yun, hindi daw kalaswan. Ano yun? Yung ginawan. Hindi ko napapanood, until now, hindi ko alam kung nag-kiss ba sila o whatever. Pero talagang may kabastusan talaga yun. At hindi makikita in front ng maraming. Bakit? Ang baba ng morality. Ang baba na ng alam nyo, ang moralidad ngayon sa bansa natin, ang baba. Ay dati nga, buti pa sa Africa Sabi nyo bakit? Alam nyo ba sa Africa, pag bakla ka, pinapatay. Binibitay. Pambihir. Paano yun? Paano yun kung dito? Paano kung dito yun? Naku po, grabe yung moralidad ngayon. Ang baba. Kapatid, nagpapatunay yan Kaya nga yung conviction ngayon, alam mo, gumawa ka ng ang nakakatakot sa lahat, yung gumagawa ka ng kasalanan na na baliwala lang sa'yo. Hello? Andyan ba kayo? Hindi ko sinabing condemn ka. Kasi pinatawad ka. Pero kahit anong kasalanan yan, napapatawad ng Panginoon. Hello? Amen? Amen. Praise God. Lalo na. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit ginunaw ang Sodom at Gomorrah? LGBT problem. Kaya karumal-dumal yung relasyon ng both sex. Kahit tanggap ng lipunan, karumal-dumal yan sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord. Yung both sex. Amen? Kaya hindi yan dapat. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya when you attend church, you are not just attending service. You are joining a what? A family. Amen ba yon? Palakpakan mo nga si Lord. Kaya nagpapaalala lang. Praise God. Na-inform na sa page? Na-inform na sa page, Charmaine? Okay. Ang layo na ng Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, seryosohin mo ang pananampalataya mo. Seryosohin mo. Hallelujah. Yung mga nasa online, mapuputol. Kaya nga, mas maganda kung malapit lang kayo. Pero kung nasa Visayas kayo, nasa ibang bansa kayo, nasa ibang island, talaga lang. Pero, yung mga abotable, huwag katamaran na umaten. Praise God. Huwag katamaran na sumamba. Huwag katamaran. Paalala ito. Kaya nga, pahalagahan mo ang church gathering, yung pagtitipon. Bakit? Sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Amen? Itutuloy natin ang ating pag-aaral sa Sunday. Yung benefits, pag-uusapan natin, advance ko na, benefits of attending church. Pag-uusapan natin yan. Sana ngayong hapong ito ay tinablan ka ng salita ng Panginoon. Amen? Sana ang bawat naririnig mo, pahalagahan mo. Kaya nga, yung mga nasa online na na malapit din lang naman, hallelujah. Bakit? Ba't ko sinabing malapit? Pwedeng sumakay papunta rito, gawin mo. Ako, bilib ako kay, praise the Lord. Nahamon ako kay Brother Richard. Kaya nga sabi ko sa kanya kanina, bumalik ka, praise God. Taga saan siya? Halahala. Halahala ba yun? Halahala. Sa totoo lang, nakaka-amaze yun. Kasi doble yung hala yan. Hala, exclamatory point. Hala, exclamatory point. Biruin mo yun hala-hala. Ayan saan yan? Lagpas ng tanay yan? Lagpas na ng tanay? Dulo ng Rizal. Pambihira. Praise the Lord. Hallelujah. Pero sabi ko, praise God. Hallelujah. Pero,
Hallelujah. Eto, talagang active din pala to dati. Kaya nga sinasabihan ko, mag-active ka uli. Praise the Lord. Amen? Ulitin ko, hindi biro ang rapture. Hindi biro yung huling araw. Hindi biro. Ayusin mo yun. Kaya huwag maging tamad sa pag-attend. Amen? At pag kayo a-attend, huwag doon sa katapusan. Ha? Kayong tatlo, ha? O bakit? Ba't hindi kayo makyat? Kanina pa pala kayo eh. Pambihira. Pambihira. Kaya mga kapatid, uulitin ko, hindi biro ang pananampalataya, ang buhay mananampalataya. Kasama mo dapat ang Diyos sa buhay mo. Creator siya. Amen? Tumayo po ang bawat isa. Just close your eyes. Sana ang bawat salita ng Diyos na narinig mo ngayon, huwag mong babaliwalain. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ano ang dating ng salita ng Diyos sa iyo? Habang nakatayo ka, may talab ba? May kirot ba? Kung wala, yun ang nakakatakot sa lahat. Pag ganon, ba't wala akong nararamdaman? Panahon na. Sabi mo sa Kanya, patawad po, Panginoon. Gusto kitang maranasan. Gusto kong maramdaman ang kapangyarihan ng iyong salita. Gusto kong pagkatiwalaan ka. Gusto kong maranasan ang totoong kaligtasan. Gusto ko po, Panginoon, makilala ka ng lubusan. Praise the Lord. Hallelujah. Hayaan mo na ang Diyos ang kumatok sa iyong puso. Kailangan mo siya. Gusto mo bang magtagumpay? Involve God in your life. Kung hindi mo pa siya ginagawang Panginoon mo, tagapagligtas ng iyong buhay, gawin mo na siya. Maging makatotohanan. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Praise the Lord. Hayaan mo na ang banal na Espiritu ang siyang kumausap sa iyo ngayon. Inuulit ko, hindi siya nakikita, pero nararamdaman. Thank you, Lord. Thank you, God. Holy Spirit. Speak na. Maririnig mo. In your spirit, ang bulong ng Panginoon. Can we? Anak, mahal kita. Pinapatawad kita. Anuman ang kasalanan na nagawa mo kung lalapit ka at nagpapakumbaba. Thank you, Lord. Thank you, God. Habang nakatayo ka, gusto kong maranasan, Lord, ang buhay na walang hanggan. Purify your people. Cleanse us with your fire. Thank you, Jesus. Just allow the Holy Spirit. Hallelujah. As we oh Lord, may we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people.
God. Pwede ba? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Bless the name of the Lord. Salamat po, Panginoon. O Holy Spirit, Ikaw ang kumatok sa bawat puso ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay huwag masayang, kundi magkaroon ito ng kapangyarihan sa buhay namin. Magkaroon ito ng katotohanan sa buhay namin, Lord. Hallelujah. Lord, ang church mo, Panginoon, ay pamilya. Pahalagaan namin ang pamilya, Panginoon. Hallelujah. Pagkatiwalaan ka namin ng walang pag-aalinlangan, matibay, matatag, Lord God. At maging pagpapala din kami sa iba. Ang bawat natututunan namin, Panginoon, dala-dala namin. Isasagawa namin, ia-apply namin, Lord. Lord, I pray, maranasan ng bawat isa ang kaligtasan. Ito'y paanyaya sa wala pang katiyakan at di mo pa siya ginagawang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Gusto mo bang maranasan ang buhay na walang hanggan? Gusto mo bang makamtan ang ipinangako ng Panginoon na kaligtasan? Kung gusto mo, itaas mo ang iyong kanang kamay at ipagpipray kita. Wala kang dapat ikahiya. Sige. Hallelujah. Praise God. Yes. Dalawang kamay ngayon, this time. Nakapikit ka lang. Huwag mo intindi lang. Dalawang kamay ngayon. Bilang pagsuko. At sumunod ka sa panalangin ito. Lakasan mo lang. Huwag mong ikahiya. Panginoong Diyos. Lakasan mo. Panginoong Diyos. Lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba po ako. Humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Patawarin mo ko. Linisan mo ko ng iyong kabanal-banalang dugo. At sa orasin na ito, nagdidesisyon ako na buksan ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa. Mula ngayon, ikaw na, Panginoong Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa pagtanggap mo sa akin. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Yung mga nanalangin ay kamayan mo siya, sabi mo, congratulations. God bless everyone. Praise the Lord.